Pag-usapan naman natin ngayon itong susunod na drawing exercises natin sa AutoCAD mga boss, no? Itong nakikita natin ito. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no? Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin gawin itong practice drawing natin sa AutoCAD. Ang una natin gagawin mga boss para magawa ito, gagawa tayo ng guideline muna, no? Maglaline tayo. So, ito yon, no? Match properties ko muna. Ito yung model line. Ito yung igagaya. So, ang una natin gagawin mga boss, ito munang circle na nasa loob, no? Ito munang loob ang gagawin natin. Uunahin natin gawin itong mga nasa loob, no? Kagaya nito, ang circle na ito, ang diameter niya ay 20 mm, no? So, circle muna. Tapos, click. Ang diameter ay 20 mm. Ngayon, ito naman, ang susunod na circle, ito, ang radius naman ito, nakikita natin ito, 16 naman, no? Circle, ang radius ay 16. Ito yon, no? Ang susunod na gagawin natin, ito namang nasa baba, no? Ang radius naman ay 7.5 mm, no? So, ang gagawin natin, magdodraw tayo ng line dito. 40 mm ang distance niya, no? Ito, nakikita naman natin, 40. Ito yon, no? So, magmula rito hanggang doon, 40 mm. Ngayon, ang radius nito ay 7.5. So, ibig sabihin, ang diameter niyan ay 15 mm, no? So, mag-circle tayo. Gamitin natin yung option na 2P. Ito yung start. Ayan, no? Ang susunod na endpoint, gawin natin, type natin 15. So, ibig sabihin, 15 yung diameter niyan, no? Para ma-check natin, dimension tayo. So, magmula dito hanggang dito dapat 40 mm yan, no? So, ayun siya. Tumama siya, no? So, check na rin natin yung radius niya kung tama. Dapat ang radius niyan is 7.5 mm. So, tumama naman siya, no? So, ito yon. Ang diameter ay 15 pero yung radius ay 7.5, no? Ngayon, gawin na rin natin itong line na ito. Itong kabilang line na ito. So, magla-line lang tayo. Tapos, shift right click. Gagamit tayo ng object snap na tangent, no? Tangent siya sa circle na ito. Tapos, tangent din siya dun sa circle sa baba. So, ayan yan, no? So, pag nagawa na yung isa, mi-mirror na lang tayo, no? Siyempre, gawa na yung isa, mi-mirror na lang natin. So, ngayon, iti-trim na lang natin ito para magaya yon, no? Trim. O, ito. Ayun. So, nagaya na, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito naman, no? Itong rectangle na ito. Magmula rito, ang distance niya is 14.5 mm, no? So, maglaline muna tayo rito. Mag-o-offset tayo ng 14.5 mm. Ayan, no? Magmula naman dito hanggang doon, 10 mm naman, no? Offset na naman, 10 mm. Ayun. Ang lapad naman niya, 2 mm. So, ibig sabihin, mag-offset ako ng 1 mm kabilaan, no? Ayun. Tapos, i-extend lang natin itong line na ito. O, pwede na tayong mag-trim, no? Type lang natin yung TR. O, lilinisin na lang natin yung mga line na hindi natin kailangan. Ayan yan, no? Ayan yung box sa taas. Ito na yan. So, kung magda-dimension tayo, dapat 14.5 tsaka 10 ito, no? So, check na natin para sigurado. Habang ginagawa natin ay dapat tama ito. Magmula rito hanggang doon, dapat 10 mm ito. So, tama siya, no? So, wala pa namang mali sa ginagawa natin.
Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang nasa side na ito. Ito yung medyo may kahirapan ng konti, no? Pero kung i-analyze natin mabuti, madali lang ito, no? So, gagawa lang tayo ng guideline dito sa 50mm na ito. So, ibig sabihin, maglaline tayo rito. Pagkatapos, mag-offset tayo ng 25mm kabilaan, no? So, offset 25mm dito at saka doon, no? Tapos, kung i-dimension natin yan, dapat 50mm yan. Ayun, tama naman siya, no? So, yung line na ito yung magiging guide natin, no? Ayan yung magiging guide natin. Tapos, dito, ito, naka-align siya rito yung isang circle, no? So, magiging guide ito, no? So, ito yon. Tapos, yung isang quadrant ng circle, nandito siya. Papunta naman sa taas. Ang diameter naman nito ay 13mm. So, ibig sabihin, circle na naman tayo. Tapos, gamitin natin yung 2P. Ito yung isang quadrant. Papunta dun sa pangalawang quadrant. Ang tatype natin is 13. Ito yon, no? Tapos, ito namang circle na ito, ang radius is 2.5. Circle tayo. Sa center naman ng circle na ito, ang radius ay 2.5. Ayan yan, no? So, ibig sabihin, iti-trim na lang natin yung line na ito. Ayun, ito na yon, no? Itong portion na ito. Ngayon, ito, imi-mirror na lang natin ito para meron sa taas, no? So, ganun lang yon. So, ginawa nating guideline ito, vertical, no? Kasi ang horizontal, ito na yon, no? Tapos, imi-mirror na natin. Ito yon. O, meron na sa taas. Ito yon, no? Ngayon, gawin na natin itong arc na ito at saka ito. Na ang radius naman ng ito is, ayun, no? 16, no? So, circle tayo. Gamitin natin yung tangent radius. Tangent siya rito. Tangent siya ron. Ang radius is 16. Na-discuss naman natin yung option ng circle na tangent radius, no? So, i-trim na natin ito. Ayun yan, no? Tapos, ito naman, circle din ito, ang radius ay 16. So, ibig sabihin, circle, tangent radius na naman. Tangent siya rito. Tangent siya rito naman sa kabila. Ang radius is 16 din. Ito na yon, no? O, ititrim na natin. Ayun. So, wala nang problema, no? Kasi, pag nagawa naman yung isa, meron naman tayong command na mirror. Ayan yung maganda sa mirror. Pag nagawa yung isa, may mirror na lang, no? So, eto. Bago pala natin i-mirror mga boss, meron pa siyang arc dito na ang radius ay 16. So, ibig sabihin, circle na naman. Tangent radius. Tangent siya rito. Tangent siya ron. Ang radius ay 16 din, no? Ayan yung advantage ng alam natin yung circle na tangent radius, no? Ayan. So, once nagawa yan, o yun, pwede na. Kasi kompleto na. Mirror na lang, no? Face point dito, papunta rito. Ayun na yun, no? Ayan yung mga circle dun sa side na yun at saka yung mga arc, no? So, para sigurado tayo, maglagay tayo ng dimension, no? Dapat tatama yung mga dimension na ilalagay natin, no? Pag hindi tumama, ibig sabihin, mali yung pinanggagawa natin dito, no? So, lagyan natin ng dimension. Ito, magmula rito hanggang doon, ang dimension niya, yung diameter niya ay 20, no? Tapos, circle, ito naman, ang radius niya ay 16. Ayun, no? Tapos, ito, ang radius niya ay 16 din. Ito yan, no? Ang radius nito ay 16 din. O, tumatama naman, no? Tapos, radius nito ay 16 din. Ayun. Ang radius naman nito ay 2.5. So, wala pa naman tayong mali. Ito, 10, 14.5. Tapos, ito naman, dapat diameter natin dito ay 13, no? Ito, diameter ay 13. So, tama naman, no?
So, wala tayong mali dito, no? So, tumama lahat ng dimension natin. So, ibig sabihin, tama, no? Pati ito, pero pang natira, dapat ito 2 mm ito. Ayun, tumama siya, no? 2 mm, no? Ayan yung drawing exercises natin, mga boss. Sana nakatulong itong video natin ito, no? Para magawa nyo itong mga simpleng exercises natin dito sa AutoCAD, no? At i-practice nyo yung mga previous command natin, kagaya ng mirror, copy, tapos circle option, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.